Welcome to Donmar TV News Channel. Grabe yung politics natin, napakaaga pa. Wala pang campaign period, pero yung buong postura na yung gustong pumapel nitong 2022, kung anong gusto nila. Alam nyo, huwag natin gamitin sanang issue yan, yung issue na yan para sa politika dahil masyado tayo divided pagdating sa bagay na yan. Dapat magkakaisa tayo yan as a Filipino people, as a Filipino nation. Dalawa lang yan. Anong gusto nyo? Gira? Kung gira, sige, gira tayo. Pero kung gusto nyo, ayaw nyo ng gira, diplomasya, gamitin natin. Dalawa lang pupuntahan yan. Kung magpasiga-siga ka, gira ang hahantungan natin. Pero kung nakita mo hindi mo kayang magkipag-gira, then you resort to diplomacy. Yan lang naman ang pupuntahan tayo. Pumili tayo dyan sa dalawa. Huwag tayo sige hanap ng butas na kung sinong sisisihin, magsisisihan tayo, andyan yan, problema na yan. Kaya, harapin natin. It's either gira or diplomasya ang ating approach diyan. Well said, Senator Bato, dapat hindi mainit ang ulo sa usapin ng China. Mas maganda pa rin sa mapayapang paraan ng pag-uusap. At wag magtatalo-talo tayo mga Pinoy. Kawawa ang Pilipinas pag humantong sa gira, hirap tayo talaga. Although lahat naman tayo, wala naman siguro Pilipino na ayaw magpakamatay para sa inang bayan. Makaliwa ka man o makanan o saan ka man sa political spectrum, talagang gusto mong panindigan itong bayan ito dahil ito lang ating bayan na minamahal, wala nang iba. Kaya pwede tayo magpapakamatay dito. Pero sa kabilang banda naman, meron naman tayong kasabihan na you should know when to fight at saka you should know when to withdraw. Ganun dapat yung isipin natin kung kailan tayo pwede makipaglaban at kailan tayo hindi pwede makipaglaban. Isipin natin dahil buhay ng Pilipino ang ating tinataya dito. Alam nyo, ang role naman ng ating Philippine National Police basically dalawa ang ating major function, di ba? Yung crime prevention. Kasi pinakamaganda sana na wag na mangyari yung krimen. Kaya nga marami tayong mga interventions na ginagawa dyan. Pero pag talaga nakalusot, at talagang meron talaga nakakalusot, yung crime investigation o crime solution. At yun ang sinasabi mo, Dave. So, pagtutuunan natin yan. Doon naman sa crime prevention, gusto ko lang magbanggit doon. Kasi, alam mo kasi, sa experience ko kasi, ibabalik ko pa rin doon sa broken windows theory natin. Sa intensified cleanliness, particular doon sa community natin. Alam nyo, sa analysis ng ating crime situation sa Philippines, lahat siya nagsisimula sa maliliit na bagay. Maliliit na krimen, for example, di ba yung simpleng paglabag ng mga ordinansa, kagaya ng pag-iinuman sa kalye, or eventually, pag nalasing, naghahanap ng away at ng babastos, eventually, krimen na yan, di ba? Kaya dapat simula pa lang, ayusin na natin yan, wag na palakihin pa. Alam niyo po ba, nung bandang 2017, nagbigay ng, or 2018, nagbigay ng utos ang ating Pangulong Duterte na ayaw niya ng tambay? Anong ginawa natin noon? Mga ordinansa, mga existing ordinansa, pinatupad natin. So, linis ngayon ng kalye. Pati yung mga siga sa kalsada, nawala, di ba? At nakita natin kung paano pagpasalamat, appreciation of the community. Na pwede ka na maglakad sa kalsada na wala na pa sipol-sipol, wala na pa inom-inom. Ang ginawa lang po namin noon, anong ating in-enforce doon? Bawal mag-inom sa kalye, bawal magsigarilyo, bawal nakahubad, bawal umihi, bawal umupo doon kung saan. So, lahat ng mga ito actually, mga ordinansang existing. So, yun din po ang gagawin natin. Gagawin natin na palalakasin din natin yung ito pag-implement, ito mga maliliit na ordinansa at syempre, pati na rin yung other related laws pertaining to this for anti-criminality. At yun, dahil nga po doon, nakita natin na kailangan ng tulong ng ating makabayan para i-report sa atin. We cannot do this alone. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina na improve complaint referral and monitoring system. Sa isang linggo po, ilalabas natin yan. Actually, wala po tayong babaguhin dyan. Yung dating mga hotlines or email address o yung mga Facebook account na report nilang binibigay sa police, yan po ay ating i-disseminate ng properly. At meron kaming magandang sistema, mabilis na ma-refer. Or muna, salain muna para malaman kung alin yung mga valid doon. And then, feedback sa inyo ngayong system na meron ng reference number yon para i-monitor nyo. Ibabato namin sa tamang unit and then after that, i-monitor namin. Meanwhile, ako naman po, dahil sistema, pwede ko rin ma-check yun. Alam niyo po kasi, sa experience ko meron akong isang kamag-anak na meron siyang concern.
sa isang police station, nirefer sa akin. Ako naman, nirefer ko sa police station. Ang bilis aksyonan. Tuwan-tuwa ngayon, itong aking kamag-anak na ito. Alam mo, sinabi niya sa akin, buti na lang, meron kamag-anak na Jerry Lazar. Paano na kaya kung wala? Yan ang gusto nating itama. Yan ang gusto nating i-correct. Dapat yung sumbong nyo at reklamo nyo na lehitimo, dapat ina-actionan na hindi kailangan dadaan pa senior officer. So, your complaint, your concern, referred to any police station is as good as the one referred to any police officer or senior officer. So, yun po, isang medyo ambisyoso din na effort yun. Pero yun ang makakatulong natin para bantayan natin itong ating sitwasyon ukol sa kriminalidad. Partner. Uy, maganda yun, maganda yun. Itong nauusong online transactions general, pinalakas mo ba yung Cybercrime Division? Yes, yeah. Alam mo, sa totoo lang, di ba? Talagang sinasabi nga natin that law enforcement demands that the police force must be at least 2 steps ahead of the criminal. Di ba? And then law enforcement demands that the PNP must extend its motto of serving and protecting the Filipino people from the streets to the information superhighway. Alam niyo sa pagkakataong ito ngayon dahil sa ating pandemya, ang dami nag-take advantage nga. At itong cybercrime or ang bagong battlefield na ngayon in the law enforcement is cyberspace. Diyan na ngayon. Nagte-take advantage, merong oportunidad para sila manloko. At yun po ang gusto natin palakasin. So tayo po, nakipag-coordinate tayo sa ACG. Ako naman po dating naging director ng anti-cybercrime group na yan. So nakita natin na from the scammers to cyberbullies, lalo sa pandemya at online na tayo halos lahat dyan. So maglulunsad po tayo ng isang website or ng isang site na kung saan pwede dating gawing verification yon do mga numbers natin o mga other messaging apps. Kung sa tingin natin is merong humihingi o nakipag-transact, pwede ma-check. At least malaman natin kung yung ba ay may history ng fraud. Initially, ganon. But eventually, ngayon kasi marami tayong constraints para sa pati na sa mga existing na batas natin, yung mga privacy laws natin. So we'll try, kumbaga in the long term, para ma-address yan. Pero meanwhile, we will be coordinating with the concerned private sectors, pati na rin yung iba pang mga industries na andyan, the local, international communication community, para po ma-improve natin ito ating sistema at matulungan natin ang ating mga kabayan. So asahan niyo po na maglalabas tayo ng mga intervensyon dahil ito na nakikita nating krimen na ating kinakaharap sa mga pagkakataon ito.